Kamusta mga maka-full court, si Austin Reeves ang best third option ng Lakers at Ja Morant nasa trade rumors. Sa kasalukuyang panahon ng NBA, hindi may kakaila ang pag-angat ni Austin Reeves bilang isa sa mga pinakamahusay na third option sa liga. Ayon kay Patrick Beverley, si Reeves ay mas magaling kumpara sa mga kilalang players tulad nina Paul George, Kristaps Porzingis, Derek White, at Mikal Bridges. Ang kanyang transformation mula sa isang undrafted player patungo sa isang key player ng Los Angeles Lakers ay isang testament sa kanyang dedikasyon, hard work, at kakayahan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi pati na rin sa pagiging resilient at determinado sa kabila ng mga hamon. Ngayong season, si Reeves ay nagtatanghal ng impresibong performance na may average na 19.1 puntos, 4.4 rebounds, at 6.2 assists bawat laro. Subalit, simula nang ma-trade si D'Angelo Russell, mas tumaas pa ang kanyang mga numero sa 23 puntos, 5 rebounds, at 7.1 assists bawat laro bilang third option at pangunahing point guard ng Lakers sa likod nina LeBron James at Anthony Davis. Ang kanyang paglago bilang isang player ay hindi lamang nakakatulong sa Lakers, kundi nagbibigay rin ng bagong dimensyon sa kanilang offensive schemes. Ngayong kasama na niya si Luka Doncic, may mga agam-agam kung paano ito makakaapekto sa kanyang stats. Inaasahan ng maraming fans na bababa ang kanyang mga numero dahil babalik siya sa pagiging shooting guard, kung saan si Doncic ang magiging primary ball handler. Gayunpaman, ipinakita na ni Reeves na kaya niyang maging epektibo kahit hindi siya ang pangunahing option sa team. Ang kanyang ability na mag-adjust sa iba't ibang roles ay nagpapakita ng kanyang versatility at basketball IQ. Ngunit, kung nais mailabas ang kanyang buong potensyal, mas mainam na siya ang gawing ball-dominant player o pangunahing point guard. Ito ang naging key sa kanyang pag-angat noong siya ang primary ball handler ng Lakers. Sa kabilang banda, si Ja Morant ng Memphis Grizzlies ay nasa gitna ng mga tsismis tungkol sa posibleng pag-trade sa kanya sa off-season. Ayon sa isang anonymous NBA executive, maaaring lumipat si Morant sa ibang team, bagamat hindi pa malinaw ang dahilan. Ang kanyang performance ngayong season ay hindi kasing dominant tulad ng nakaraan, na maaaring dulot ng kanyang mga injuries at off-court issues. Sa 54 na games ng Grizzlies ngayong season, 32 pa lamang ang nilalaro ni Morant, na nagdulot ng malaking epekto sa kanyang rhythm at consistency. Si Morant ay nagtatala ng 20.7 puntos, 4.3 rebounds, at 7.4 assists bawat laro, ngunit sa career worst na 44.7% shooting efficiency. Noong ikatlong taon niya sa NBA, siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na point guard sa liga, ngunit ngayon ay unti-unti na siyang nahuhulihan ng mga younger stars tulad nina Tyrese Maxey, Cade Cunningham, at Jalen Brunson at iba pa. Bukod sa kanyang mga injury, ang kanyang off-court issues ay nagdulot ng malaking tanong kung siya pa rin ang tamang tao para mamuno sa isang team na naghahangad ng malalim na playoff run. Ang tanong ngayon, dapat bang e-trade ng Memphis Grizzlies si Ja Morant? Sa isang banda, siya ay isang generational talent na may kakayahang magdala ng team sa mga kritikal na sitwasyon. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang mga issue sa labas ng court at kanyang pagiging injury-prone ay nagdudulot ng kawalang katiyakan sa kanyang future. Kung hindi matutugunan ng mga isyung ito, maaaring maging mas malaki ang problema ng Grizzlies sa mga darating na taon. Samantala, ang paglalaro ni Austin Reeves kasama si Luka Doncic ay magiging isang malaking hamon at oportunidad para sa kanya. Parehong magagaling na ball handlers at playmakers, kailangan nilang magtulungan upang maging epektibo ang Lakers. Ang kanyang kakayahang maglaro bilang off-ball player ay magiging susi sa kanilang tagumpay, ngunit hindi dapat kalimutan na ang kanyang full potential ay maaaring mailabas kung siya ay bibigyan ng mas malaking responsibilidad sa opensa.